Magandang araw mga banateros. Eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, balat ng Facebook, at balat ng Pilipinas. Boss D at your service. At panibagong araw, panibagong kwentuhan session. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga animal, mga kupal, mga buwisit, mga pabigat sa Pilipinas, mga walang silbing, mga taga-gobyerno, mga switik at mga salot sa lipunan, mga palamunin ng taong bayan, mga baliw sa kapangyarihan, mga sabog na sumusubo at lumulunok sa pera ng taong bayan, mga batak, bangag, mga adik, mga pusher, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, mga membro ng kuratong baliling, mga mangungupit, mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan, mga linis-linisan, bait-baitan, mga satanas naman, mga hudas pa, mga barabas at mga hestas sa Pilipinas, mga impakto, mga kutong lupa, mga durobo, lahat-lahat na ng mga taga-Pilipinas na wala nang ginawang mabuti sa bayan ay atin na namang pag-uusapan. Mabuhay! Bago ang lahat, maglalambing muna tayo, ha? Lambing lang doon sa mga kababayan natin na mga nanonood. O mga kababayan natin dyan na talaga nagmamahal sa bayang Pilipinas, abay, mag-follow na po kayo sa ating YouTube channel, itong Boss Dada TV YouTube channel, at itong ating Boss Dada 2.0 YouTube channel. Nag-upload po tayo dyan ng mga videos, mga clips ng ating mga napag-uusapan sa social media, mga issues ng bayang Pilipinas na importante dahil nalalapit na naman ang pagpili ng mga taong magnanakaw sa atin. At ang ating Facebook, ilan na ba tayo sa ating Facebook? Tingnan nga natin kung gano'n na tayo karami sa Facebook. Tayo po ngayon ay ang galing-galing, magto 286,000 na. Ang target natin by the end of February, kailangan 300k na tayo, at least 300,000 na mga banateros yung na-reach ng ating walang kakwenta-kwentang topics. Mabuhay kayong lahat. Ayun, marami pa rin tayong mga pag-uusapan, mainit ang balita. May mga katanungan na umiikot ngayon. Sa mga natin, sa mga tropa picks natin. Ayan, ilalagay natin yung picture diyan, yan. Kasi ganito mga boss, yung mga kababayan natin, 'di ba noong nakaraan may mga lumalabas na na issue tungkol sa pagchup-chup di umano netong ating presidente. Na may mga videos na kumalat. Noong una, may kumalat na video tungkol doon sa paggamit ng pagsuyop ba, yung pagsinghot ng droga, di ba? Tapos nung sa tagal-tagal na issue tungkol diyan, lumabas sa isang pagtitipon sa, I think sa may Los Angeles yata yan, or sa may Canada. Basta unang lumabas yan, yung gumaganon yung di umano gumaganon daw yung presidente. So nung lumabas yan, maraming mga nag-analyze, maraming mga nagulat. Kasi parang sabi nila hindi naman yata siya yan. Sabi naman nung iba, siya yan. Yung iba meron pang mga inilabas na mga yung documentation na ito daw ay legit, in-enhance lang daw, and so on and so forth. So, okay, di ba? Kinwestiyon lang ang banateros. Bakit hindi nyo sinishare yan? Bakit hindi nyo nilalabas yan? Kasi, hindi namin yung nilabas nung una. Kasi, kung matatandaan ninyo, noong 2022 elections, iba ang binoto namin. Iba ang binoto namin. Ang binoto namin noon, si Isko Moreno. Naging Iskonians kami noon. Bakit? Sa kabila ng lahat ng mga majority ng mga Pilipino, nasa unity team kay Inday Sara at saka kay Bongbong Marcos.
hindi namin pinili si Bongbong Marcos bilang presidente namin. Although, si Isko Moreno noon, meron siyang vice president na kasama si Doc Willie Ong. Bagamat kaibigan namin si Doc Willie Ong, close friend talaga yan. As in, malayo pa sa politika, kaibigan na yan ni Banat Bay. Pero hindi namin ibinoto si Doc Willie Ong. Ang ibinoto namin si Inday Sara. Pero kahit na tumakbo si Inday Sara, in-endorse ni Inday Sara yan si Bongbong Marcos noon, hindi namin yan ibinoto. Bakit? Kasi nakikinig kami kay Pangulong Duterte. Tandang-tanda namin mga bossing na bago pa man yung itong eleksyon, kinausap na kami. Or nagkaroon na kami ng opportunity to talk to President Duterte then. Kasi nga ang tumatakbo nga noon, ang gusto nga sanang patakbuhin noon si Bongo bilang Vice President. Pero dahil si VP Sara tumakbo na Vice President, si Bongo napilitan siyang tumakbo ng presidente, and then kalaunan umatras din. Kasi ang iboboto talaga namin presidente, si Bongo talaga. Pero umatras si Bongo noon kasi nga ayaw niya na magkaroon sila ng conflict ni Inday Sara. Kasi nga naman, bagamat gusto siya ni Pangulong Duterte na patakbuhin ng presidente, ang sabi ni Senator Bongo, mahirap kasi sir, kapag tumakbo akong presidente, si Inday Sara, ini-endorse niyang presidente, si Bongbong, magkakaroon naman kaming problema. Sabi rin ni Pangulong Duterte ito rin ang sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi na lang ako nung nag-back out na si Bongo. Sabi niya, hindi na lang ako mag-i-endorso ng presidente. Ang i-endorso ko lang yung vice presidente, which is anak ko. Kasi sinabi na ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, meron tayong isang kandidato na bangag, sabog. Mahina ang utak at spoiled brat. At alam naman na natin kung sino yun. Hindi lang niya pinangalanan, pero alam na natin kung sino yun. Alam nyo ba, sumunod pa nga dyan si Lacson at saka si Pacquiao Kalaban yan ni Bongbong nun, si Lacson at saka si Pacquiao. Sumunod pa nga sila doon sa sa pag-expose ni Pangulong Duterte na. Nag-request nga sila ng drug test Si Lacson at saka si Pacquiao, di ba? Dami-dami nilang mga masasamang sinasabi kay Bongbong noong 2022 elections, tapos magugulat ka na lang kasapakat na sila ngayon. Mga walang prinsipyo. Para lang mga linta sa kapangyarihan at sa may kapangyarihan, hindi ko alam kung anong pinoprotektahan nila, bakit hindi nila kayang panindigan yung kanilang prinsipyo na naniniwala sila na si Bongbong ay hindi magdudulot ng kabutihan sa bayang Pilipinas. Noong si Pacquiao nga, nagsasalita pa nga noong 2022 election, sinasabi pa nga niya na babawiin natin ang ninakaw ng mga Marcos and so on and so on and so on. Meron pang usapin na kailangan bayaran nila yung estate tax nila, ganito, ganyan. Billions of pesos yan, yung kanilang pagkakautang sa Pilipinas patungkol sa estate tax. Mga ganun pang usapan nun. Tapos ngayon, nung nanalo na si Bongbong, naging mga aso sila ni Bongbong. So mga walang prinsipyo talaga, hindi ba? Yan si Lacson at saka si Pacquiao. Anyways, going back, kay Pangulong Duterte, sabi niya noon, hindi na ako mag-i-endorso ng presidente. Kaya si Inday Sara lang i-endorso ko. Kasi sabi niya, you have to understand na ibinigay ko naman na sa inyo yung huling 6 na taon na supposedly nagpapahinga na lang ako. Kita nyo, naging presidente siya, nakulong siya ngayon sa ICC. Ibinigay ko naman na sa inyo, inalay ko naman na sa inyo yung 6 na taon na magandang serbisyo, ginawa ko naman lahat na magagawa ko. Dahil dyan, nawalan ako ng panahon sa pamilya ko. So bigyan nyo naman ako ng panahon para sa sarili ko. Binigay ko naman sa inyo yung 6 na taon. Yung desisyon ko na wag mag-endorso ng presidente, kasi pinipressure din siya noon to endorse Bongbong. Ayaw niya talaga. Si Pangulong Duterte may prinsipyo talaga yan. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, adik yan, bangag yan, sabog yan, tanga yan, bobo yan, inutil yan, paninindigan niya talaga yan. Wala naman siyang dapat i-please kaya talagang hindi siya nag-endorso ng presidente noon. Si Inday Sara, alam niyo kung bakit? Sabi niya, because I don't want to endorse any candidate other than Bongbong Marcos during that time. Kasi meron na nga kaming conflict ng anak ko Ibigay nyo naman na sa akin na maging maayos kami ng anak ko. So kung hindi ako mag-i-endorso ng presidente na iboboto ninyo, di parang hindi ko na rin kinakalaban yung anak ko. Pero syempre, choice ko naman yon. Kung hindi ako mag-endorso, hindi ko i-endorso yung katandem niya, okay na yon, di ba? Kaya mga panahon na yun, nakipag-usap kami sa kanya, sinong iboboto namin, sir? Sinabi niya talaga sa amin na wag yan. Kasi kami noon, ready na din kami na sumama dun sa unity team kasi kami naman, we're at the disposal and sumusunod lang naman kami sa mga Duterte Ganyan ang prinsipyo ng mga banateros. Alam namin, Duterte yung mabuti sa bayang Pilipinas Sumusunod lang kami sa mga Duterte. So ngayon, eto na, sabi niya nga, wag yun, hindi pwede yun, addict yun.
O anong ginawa namin? Naghanap kami ng kandidato kaya kami napunta kay Isko kasi hindi rin namin kayang lunukin yung si Ping Lacson. O kita nyo, tama kami. Si Ping Lacson, walang prinsipyo. Lalong-lalo na hindi namin kayang lunukin si Pacquiao. Wala namang alam yan. O kita nyo si Pacquiao ngayon. Dati gustong singilin yung mga Marcos sa pagkakautang sa Pilipinas. Ngayon, kakampi niya na yung mga Marcos, hindi daw nagnakaw. Wala daw ginawang pagnanakaw. Samantalang nung nagkakampanya siya, binabanatan si Bongbong, ninakaw daw ang pera ng Pilipinas. Yung tatay niya, oh, hindi ba ngayon magkabati na sila. So tama kami na hindi namin pinili si Lacson at saka si Pacquiao. O kasi nga syempre narinig din namin yan kay Pangulo. Lalong-lalo hindi kami papanig kay Leni Robredo, Leni Lugaw. Putang ina niyan, talagang labag na yan sa prinsipyo namin. Pucha yan. Oo, wala na yan, wala na. So ngayon, nung mga panahon na yan, may mga offers pa nga sa amin, mga banateros, na wag nyo nang banata si ganito, wag nyo nang banata si ganyan. Hindi pwede. Hindi namin kinagat yan. Napakalaking pera niyan, pero hindi namin kinagat yan noong panahon. So napunta kami kay Isko. Kasi nakita namin, maganda ginawa ni Isko sa Maynila. Galit din kami sa kanya noon, pero nung nagpakilala si Isko sa amin, dinala niya kami doon sa mga proyekto niya sa Maynila, ano mga nagawa niya, na-realize namin, kaya kasi kaya ni Pangulong Duterte bilang nag-mayor lang siya ng Davao, kinaya niya eh. So kaya din ni Isko dahil sa 3 taon, yung lahat ng mga mayor diyan sa Maynila, walang nagawa siya sa loob ng 3 taon, pandemic pa. Napakalaki ng pagbabago ng Maynila during his time. So, to cut the story short mga bossing, kaming mga banateros, naniniwala kami na si Bongbong Marcos ay adik. Bakit? Kasi nga, sinabi na ni Pangulong Duterte sa amin eh. So, wala na sa aming kwenta yung nagdadrag siya na yung di umanong video na lumalabas na nagdadrag siya. Sabi nga namin, hindi na namin kailangan ilabas yan. Kasi sinabi na ni Pangulong Duterte yan eh. Ano pa bang kailangan? Ano bang indikasyon para ilabas mo yan? Para ma-convince mo yung tao na addict siya? Hindi pa ba halata? Di pa ba natin nakikita sa mga pag-anong ng panga niya na hindi siya dapat pagkatiwalaan? So kami, 2022 pa lang, alam na namin sabog yan. Sinabi na sa amin ni Pangulong Duterte, sabog yan. Kaya nga yung ginawa niya kay Pangulong Duterte na ipinadala sa ibang bansa, ano yan? Utak ng addict yan. Hindi yan utak ng isang matinong tao na ipadala mo yung dating presidente na magandang ginawa sa Pilipinas, ipadala mo sa ibang lahi para doon pahirapan. Hindi yan gawain ng matinong tao, gawain ng addict yan. Ang mga addict, lahat ng ginagawa nila sa isip nila maganda, pero tingnan mo nagiging epekto, pangit. O yung ginawa niya kay Inday Sara na mas pinaburan niya yung kanyang pinsan, yung pangarap ng kanyang pinsan na maging presidente ng Pilipinas balang araw. Mas pinaburan niya yon kaysa kay Inday Sara na nakatulong sa kanya na maging presidente siya. Si Pangulong Duterte na ipinalibing yung tatay nila. Alam mo yung mga ganyang katraidor na tao? Sabi ko sa inyo, addict lang ang gagawa niyan. Hindi ba sinasabi ko nga sa inyo, yung mga addict na yan, putsang ina, kahit anong magandang turing ang gawin mo sa mga puki ng ina niyan. Pero itatraidorin ka pa rin yan, nanakawang ka niyan para may panggamit yan, pagsabog na sabog yan, kahit sanggol ka pa. Kahit wala ka pa sa tamang edad o kahit lola ka, pagka inisip ng mga demonyong addict na yan, gagasain yan, putang ina ng mga yan. Kahit anong pakitang magandang pakita mo dyan, aabalahin ka ng mga putaragis na mga addict na yan. O kaya talagang sabi ko nga sa inyo, kami, alam na namin na addict yan. So eto na naman, may lumalabas na naman ng mga video na nagpapatira daw sa tumbong, may mga lumalabas na video na parang humihit-hit na gano'n, na parang sumusubo. O kabaklaan, hindi ba? Parang naisip lang kasi namin mga banateros na kasi one time nag-usap-usap din kami nila Banat Bay. Nag-usap kami nila Banat Bay tapos napag-usapan namin na marami na bang nagsasabi sa inyo na bakit hindi natin sinishare ito? So napag-usapan namin, ba't mo pa isi-share yung isang bagay na alam naman na natin? Sinabi na ni Amy Marcos, addict yan eh. Wala nang ibang yun. Wala nang ibang, sinabi ni Pangulong Marcos, addict. Pinagko-commit natin si Amy nun. Amy, ikaw ang nakakaalam yan of all people. Sabihin mo na kung addict yan. Sinabi na ni Amy, addict. So ano pa? So kailangan pa ba natin ng mga videos na ipakita na nagdodroga siya? Sinabi na nung kapatid eh. Detalyado yung sinabi nung kapatid. Bata pa yan, yung sumusuyop na yan. Hanggang ngayon sumusuyop yan. Pati asawa niyan. Pati mga anak niyan. Buong pamilya na nga sila eh. Pati nga yung mga anak ko. Inaaya nila magdroga. Yun ang sinabi ni Amy sa kanyang talumpati doon sa Iglesia ni Cristo. Kailangan pa ba natin ng pruweba doon? Hindi ba? Katulad yan. Nilabas na yan ni Amy. Yung Senado, yung Kongreso, yung militar, yung polis, inano ba nila? Pinressure ba nila si Bongbong Marcos na magpa-drug test? Hindi.
So yun pa lang, yung pagtanggi pa lang ni Bongbong Marcos sa drug test, sa komprehensibong drug test, yung hair follicle test, yung pagtanggi pa lang niya doon, admission na yun para sa atin na addict. So alam natin addict yan. Alam natin na talaga. So bakit, para saan pa yung mga lumalabas na mga video na addict? Okay, so sabihin naman natin bakla siya. Sabihin na natin chumutsupa yan. Sabihin na natin napapatira sa tumbong yan. Anong ano yan? Anong impeachable offense ba yan? Hindi, ito tanong ko lang Oo, kasi bakit hindi namin masyadong sinasakyan? Sinasakyan man namin yan, pinakikinggan man namin yan, ginagamit din naman namin yung impormasyon na yan. Pero hindi kasi kami dyan nakafocus eh. Ang focus kasi natin ganito. Yung pagnanakaw sa Bayang Pilipinas, yung mga, alam na natin na addict yan eh. Pero kailangan mag-focus tayo doon sa pagnanakaw sa Bayang Pilipinas, sa flood control scandal. Nagulat lang kasi kami na itong mga nagpapalabas ng mga videos na ito, itong mga nagpapalabas ng mga chismis na ito, itong mga nagpapalabas nitong mga usap-usapin na ito, pag chinek nyo, balikan ninyo yung mga previews, mga contents nila, isa lang ang tinitira nila. Ang tinitira nila dito, binababoy lang nila dito yung presidente ng Pilipinas. Pero yung ibang mga kasapakat, yung anak ng presidente, yung pinsan ng presidente na si Romualdez, hindi nila yan binabanatan. Oo, magugulat ka. Kaya ngayon, napapaisip kami, meron kaming mga naririnig na etong mga ito ay hindi naman sila talaga nakabaon o sold na mga Duterte supporter. Itong mga ito, di umano, may mga naririnig kami na parang mga naka-payroll ito at ang nagbabayad dito. Yung si Martin Romualdez na ayaw na lumabas yung kanyang mga pangalan dito sa usapin ng flood control scandal. Kung makikita nyo, yung mga congressman, pinoprotektahan si Martin. Kung makikita nyo, si Bongbong parang unti-unti inilalaglag na si Martin. Kaming mga banateros, lahat ng pangalan sinasabi namin. Lahat ng mga sa tingin namin may connection dito sa flood control scandal na ito, inilalabas namin. Pero magugulat ka doon sa ibang mga nagko-content, mga anti-Marcos daw. Na dating mga Marcos to as in dating mga Marcos to, ito yung mga tumawag kay PRRD na mga Mangkanor. Yan yung mga bumastos kay Pangulong Duterte noon dahil sobrang loyalista sila, tapos ngayon biglang hindi na sila loyalista. Oo, tapos makikita mo, parang parang ang dami nilang inilalabas na mga chismis na mga, alam mo naman mga Pilipino mahilig sa chismis eh. Maglalabas sila ng mga chismis na pag-uusap-usapan ng mga taong bayan. Biglang, katulad nga niyan, biglang nakaraan, lumabas si Gadis Libiran. Na sinasabi si Gadis daw, kabit ni ganito, kabit ni ganyan. Ano ngayon? Putang ina, nila yan, life choices nila yan eh. Ang tanong, nagnanakaw ba sila sa pera ng taong bayan? Kung nagnanakaw si Gadis Libiran sa pera ng taong bayan, i-expose natin yung pagnanakaw ni Gadis. Bakit natin i-expose yung kung sinong karelasyon niya? As far as I know, single man yung tao na yan. O kung halimbawa man, kumabit siya sa isang may asawa, ano nangyari? Naghirap ba ba yung Pilipinas dyan? Di ba? Bakit natin pagtutuunan ng pansin yan? Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin at mag-focus tayo doon sa nangyayari ngayon na pagnanakaw sa pera ng taong bayan? So kami, ganun kami. Inaano namin yan, pinapanood namin yan, tinitingnan namin yan. Kaya lang, ayaw lang namin masyadong sausawan yan kasi ibang mga vloggers sinasawsawan na yan, sasawsawan pa namin yan. Sayang naman, yung boses namin, yung mga nakikinig sa amin, deserve naman nila nung mga balita na kailangan talagang nagsisirculate ngayon. Kasama na nga ang media sa pagko-cover up dyan sa putang inang flood control scandal na yan. Tapos magpapalutang pa tayo ng mga issues na mahahati yung atensyon ng mga Pilipino. Pangit yun. Hindi naman sa hindi kami naniniwala dyan, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa mga video na lumalabas yan, pero kung yung video na yan, patunay na addict yung presidente, di umano, matagal na naming alam yun. Matagal nang alam ng mga kababayan natin, matagal nang alam ng mga banateros, matagal nang alam ng mga Duterte supporters at ng Pilipinas, pati nga ibang bansa alam na 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 yan, na may sakit na sa utak yan dahil sa sobra-sobrang paggamit. So hindi na kami doon maglalaro. Doon na kami sa totoong issue ng pamahalaan, which is corruption, doon na tayo. Pasensya na kayo kung hindi namin masyadong sinasakyan yan, pinakikinggan namin yan, tinitingnan namin yan. Kaya lang, ayaw lang namin or mas sige na, kayo na dyan. Total naman, pinapakalat nyo na yan. Kami mga banateros dito naman kami sa ibang issues. Wag nyo na kaming pilitin na i-hype yan dahil sabi ko nga sa inyo, if you're gonna hype it for the sake na sabihin panibagong prueba na addict yung presidente, hindi na namin kailangan ng panibagong prueba na addict yung presidente because
Kung yung kapatid na nga nagsalita na adik yung presidente, kung meron na ngang listahan ng PIDEA, sinabi na nga ni Amy Marcos na nasa listahan si Bongbong sa PIDEA. Kinausap lang niya si Duterte na biktima yung kapatid ko rito, wag nating hulihin. Oo, biktima yung kapatid ko dito, user man lang kapatid ko, hindi naman nagbebenta. O kaya wag na nating anuhin. O hindi ba sinabi ni Amy, tinan nyo, ano ba siya? Pinwersa ba siya ng military, police, Congress, Senate na magpa-drug test? Hindi naman. O so sa tingin ba ninyo kung lumabas itong mga videos na ito, may mga panibagong video na bumabatak siya, anong gagawin natin? Ipinapahiya lang natin sila by telling the public na addict sila. Sinabi na nga ni Amy, addict sila eh. Redundant na yan. Redundant na yan. Kung ang purpose natin, babuyin lang sila, okay man lang yan. Isang beses. Oo, ilabas lang natin saglit and then balik na tayo ulit doon sa kaya lang yung gagawin mo pang part 1, part 2, part 3 na parang yung mga tao nag-aantay, putya yan, nadadivert yung isip ng tao o minsan wala na. Ang pinag-uusapan ngayon, yung scandal na yan. Hindi na pinag-uusapan yung flood control. Makikita mo, not guilty plea na. Si Bryce Hernandez, hindi na nakasuhan, si Alcantara at saka si Bernardo. Tapos nakita mo, matatapos na yung Senate Blue Ribbon na committee hearing. Meron na silang partial na committee report na putyang inang yan, mga senador na naman yung makukulong. Wala na naman, hindi nadamay si E.S. Bersamin, hindi nadamay si Pangandaman, hindi kakasuhan si ganito, si ganyan, si Romualdez, si Sandro. Dahil nalilibang tayo, nakatutok tayo sa iba, nakikita natin nakakatakas yung totoong mga kawatan sa Pilipinas. Tandaan nyo, napakalakas. Napakadaming pera ninakaw ng mga yan. Babayaran yan lahat para malihis yung atensyon natin. So kaming mga banateros, hindi namin papabayaan na malihis yung mga atensyon ninyo. We will make sure na nakafocus tayo doon sa talagang issue. Okay? Klaro tayo dyan. Pasensya na Pasensya na sa mga kababayan natin na nag-e-expect na gusto na sakyan namin yan. Marami nagsasabi, boss, bakit hindi nyo hinahype to? Hindi na. Hindi na kailangan. Alam na ng mga followers namin, alam na rin ng mga Pilipino, Pinklawan, Pulahan, lahat yan, alam na nila, adik yan. Oo, alam na yan. So hindi na natin kailangan pang anuhin yan, i-hype yan. Okay na yan sa kanila. Sila na yung gumagawa niyan, o tayo, o at least man lang, nakafocus tayo rito para yung mga chismoso na nanonood dito, may chismis na sila tungkol sa mga pagpapatira sa tumbong at kababuyan ng pamilya na yan, meron pa silang meron pa silang content na mapapanood patungkol sa mga issues na dapat natin tinututukan. Okay, so dito muna tayo kay sa abogado ni Inday Sara. In-interview siya noong nakaraan kasi parang lumalabas ito yung tagapagsalita ni Inday Sara patungkol sa mga kasong kinakarap niya, impeachment na yan. Hindi na kasi masyado nagsasalita si Inday Sara, which is good. Tama yan. Hindi na dapat talaga nagsasalita si Inday Sara. Kalma ka na. Oo, napakaganda nung survey mo. Lamang na lamang ka na naman kay Bongbong. So pakinggan natin yung interview ni attorney yung defense lawyer niya o defense counsel niya. Pakinggan natin yung kanyang sagot sa pag-file ng impeachment kay VP Sara. Disclosing po siyempre po yung aming legal strategy or our main defense. No? Siguro the way we can describe it is madali kasi pong magbigay ng paratang, madaling magbigay ng aligasyon laban kung sino man, pero ang importante po kasi dito ay ebidensya. And sa paniniwala namin, nagkukulang po pagdating sa konkretong ebidensya yung mga aligasyon, and that is something that we would like to prove during the course of the trial. Pero kung sakali pong matuloy po sa impeachment trial, ay pupunta naman po, dadalo naman po si VP Sara, no? Kung kinakailangan po, syempre po, bilang mga abogado, we will be the ones to evaluate as, the developments come. And kami naman po ang mag-a-advise sa ating Vice Presidente kung sa tingin namin na kailangan niya dumalo. Pero alam din po natin, attorney, na kapag ganito naman na impeachment cases, numbers game po ito eh. Do you expect a different result? Ba, it's a tama yung tinanong nito ni sino ba to, yung reporter sa Malacanang yan eh. Tama yung tanong niya. This is a numbers game. So politika ito. So tama rin sinabi ni sir na there's no point, actually there is no point in attending dito. Para sa akin there's no point in attending here kasi nga politika yan. Whether masagot mo sila ng tama, masagot mo sila ng mga ebidensya, ano na yan, pagka nag-usap-usap yung mga congressman na yan, na i-impeach ka ng mga yan, regardless. So because it's a numbers game. Kung sino yung nasa liderato, lamang yan. Kaya nga ako, sa tingin ba ninyo, mai-impeach si VP Sara? The likelihood of VP Sara being impeached again in the Congress, again, hindi siya na-impeach nung una kasi nga, mali yung proseso nila.
Pero dyan sa Kongreso na ma-impeach ulit si VP Sara, the likelihood, mataas talaga. Bakit? Mataas talaga yun. Dahil ano yun dahil kalaban si Inday Sara and lahat ng mga nangyayaring ito, nakatuon na yan sa 2028 election. And dalawa na lang naman yung paraan para si Inday Sara mawala sa equation. Pauna, itong impeachment, tsaka after nitong impeachment, syempre pag na-impeach ka kasi, wala ka ng hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero syempre hindi lang impeachment ang gagawin ng mga yan. Ipahihirapan pa yan, ipakukulong pa yan. So andyan na yung mga plunder cases niyan sa ombudsman. Pero impeachment at saka patayin mo yung tao. Yun lang. Para mawala talaga siya sa equation. Hindi naman nila kayang patayin yan. Kasi pag pinatay nila yan, obvious naman kung sinong papatay dyan. Di mas lalo silang, natatandaan nyo yung nangyari kay Ninoy. Kita ninyo, nung may nangyaring masama kay Ninoy, hindi ba napatalsik sila sa kapangyarihan? Pwedeng mangyari yan sa kanila at baka hindi na sila makarecover talaga. Kasi kung titingnan mo dito yung political future ng pamilya nila, may mga batang, mga politiko sila So mamamatay yung kanilang pangarap sa politika sa national kapag ginawa nila yan. So malabong-malabo yan. So itong impeachment talaga yung pinaka gagamitin nila to remove Inday Sara sa equation. Because pag ito si Inday Sara nakalusot dito, wala na magpa-file ng impeachment sa 2027, wala na. Positioning na yan. It's now or never. 2026 yung pinakamalupit na panahon. Ang pagkakataon, it's now or never. Pag ito tumagos ng 2027 at si Inday Sara pa din ang Vice President ng Pilipinas, tapos na boxing. By 2027, parang presidente na si Inday niyan. Lahat ng mga campaign funders, lahat ng mga oligarchs, lahat yan pupunta na doon sa pinaka may pag-asang manalo sa 2028. Hindi na sila mag-i-invest doon sa sa kandidato na alam nilang putang ina magsasayang lang sila ng pera at hindi sila makaka-ROI. It's either wag na silang magpondo para hindi sila mapag-initan or kung papayag yung pinakamalakas na kandidato na tumanggap ng pondo sa kanila para sa kampanya ng 2028, doon sila. Hindi na yan susugal sa mga mahihina. Pucha, magsasayang sila ng pera Hindi na yan. So talagang matinding ito. So the likelihood na si Inday Sara ma-impeach dito sa Congress, mataas yung porsyento. Pero hindi na kasing taas nung 2025. Yung impeachment niya ng 2020, hindi na. Kasi nga, marami sa mga congressman ngayon na nagpapanggap na lang na kakampi pa sila ng administrasyon pero lame duck na ang presidente natin. Lame duck na si Bongbong with all this chismis na lumalabas. Yang mga minsan maganda rin yung mga lumalabas na mga chismis na ganyan. Hindi humihinto yung mga lumalabas na mga kababuyan nila, maganda rin yan. Bakit? Kasi kung ako kandidato, gusto ko ba na itaas ang kamay ko ng tsumutsupa? Di ba hindi? Gusto ko ba na itaas yung kamay ko ng kandidato na nagpapatira sa tumbong? Di ba? Gusto ko ba itaas yung kamay ko ng isang kandidato na adik? So ayaw ko rin. So maganda rin yung mga ginagawa nila na paglalabas na yan. It's just that ayaw lang natin na masyado tayong tumambay dyan. Alam na natin yan. Okay yan. Pero gusto natin, focus na tayo dito sa totoong issue ng bayan. This time around, kumpara po nung naunang impeachment na inihain sa Kongreso? Well, to be honest po, we don't want to speculate on the numbers. Of course, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Definitely, yung numbers will come into play because as we all know, impeachment is both political and legal. So pagdating naman po sa numero, we really don't want to speculate at this point. Ang trabaho lang po ng legal team is to present the best defense we can for the Vice President and give the benefit of the doubt sa ating mga representatives and even kung umabot man to sa Senate, to our senator judges to decide based on the evidence. Same legal team po ang hahawak ng kaso ni VP Sara, sir? Opo, wala naman pong pagbabago. It's the same team that has been formed since 2023. In fact, kung maalala natin, may mga pahayag na rin ng ating Vice Presidente na simula pa noong 2023, kahit wala pang naihahain na impeachment complaint, nung may umuugong pa lang at may mga ibang grupo that were floating the idea of an impeachment, nagbuo na silang team. So the team is intact and it will be the same team po for the upcoming impeachment complaints. Paniniwala nyo pa rin po ay itong mga impeachment complaints ay political persecution? Alam nyo, pagdating sa political persecution, kami po bilang sa legal team, we're really concerned more of presenting
strong defense for the Vice President. Pagdating sa political persecution, nagmamasid naman po ang taong bayan, iwan na lang po natin siguro sa taong bayan. Yan, political persecution. We will also believe that it is a political persecution. Again guys, I hope you understand na na kaming mga banateros, hindi nyo kami kalaban ha. Kami ay kakampi ninyo sa lahat para lang mapaganda ang bayang Pilipinas ha. So wag nyo na lang kaming utusan kung ano yung mga namin, mga dapat naming pag-usapan. Basta kami, ang focus ng mga content namin is para makakumbinse nung mga hindi pa nagdidesisyon at maging consistent na ipaintindi, ipaalala doon sa mga followers natin na dapat focus lang tayo. Speaking of satisfaction rating, Bongbong Marcos, yung mga vloggers mo, yung mga binabayaran ninyo ng mga vloggers, di umano yung mga troll army ninyo, lalong-lalo na itong mga binabayaran ninyo sa media para pabanguhin ang mga pangalan nyo at protektahan kayo sa mga katarantaduhang pinaggagawa ninyo para ilihis ang atensyon ng taong bayan, pagtatanggalin nyo na yan. Nagsasayang kayo ng pera, nagbabayad kayo ng mga bugok na mga vlogger. Ang dami-dami niya nang ginagastos, pati lahat na lang ng mga pwede nyong binabayaran nyo para mapabango kayo. Pero yung satisfaction rating mo, bumubulusok pa rin. Ito yung sinasabi natin. Na ako, bilang isang congressman, bakit pa ako sasama sa palubog na barko na? Syempre hindi na ako sasama sa isang presidente na sirang-sira na sa hindi lang sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo. So, posible pa ba itong impeachment ni Inday Sara? Baka nga Baka nga sa sobrang galit ng mga congressman ng pinangakuan ng political capital ng presidente noong 2025 dahil sinabi ni Toby Chanco yun. Ipinangako sa mga congressman yung political capital ng presidente kaya sila pumirma sa impeachment ni Inday. Pucha yan. Sila lang ang nakinabang. Yung mga congressman, hindi nakinabang. Kasi syempre, kailangan ma-impeach muna si Inday bago nila makuha yung mga kapirahan nila. Nasira yung mga pangalan nila dahil sa pagpirma nila. Kaya nga ngayon, baka nga etong impeachment ni Bongbong, baka yan pa yung dumiretso sa Senado, yung kay Inday Sara, baka mamatay na yan Dahil bakit? Marami nang magpapalakas kay Inday Sara. Presidente yan sa 2028, tapos na yan It's inevitable. So sa kabila ng lahat ng ginagawa ng administrasyon para pabanguhin ang kanilang mga pangalan, putsang inasabi ko nga sa inyo, kahit na yung tae, gawin mong ginto, puta tae pa rin yan. Umaalingasaw pa rin yan. Maniwala ka, yung tae na yan, di ba ganyang kalaki yung tae na yan? Yan, si Marcos yan, ganyang kalaking tae. Kumuha ka lang, kumuldit ka lang ng konti, ipahid mo dito, mas amuyin mo. Pucha, maniwala ka kahit anong kulay niyan. Pink, green, white, blue. Pag inamoy mo yan, iisa amoy niyan, tae yan, umalingasaw yan. Ganyan nakabaho ang papel, ganyan nakabaho ang pangalang Bongbong Marcos. So sabi ko nga, lagyan mo ng glitters, lagyan mo ng mga sprinkle. 'Di ba yung mga sprinkle na candy? Putang ina. Yang tae na yan, ipahid mo sa fried chicken. Maniwala ka. Hindi mo kakainin yung fried chicken kasi pag ganun mo, amoy tae yan, mabantot yan, kadiri yan. So kahit na anong gawin mo dito kay Bongbong, kahit na ano pang kolorete ilagay mo sa kanya, hindi nyo na kayang pabanguin yan. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, putang ina ninyo, yung mga vlogger ni Bongbong, wala na kayong pag-asa. Pag nawala na ito si Bongbong sa kapangyarihan, putang ina nyo, puros kayo mga magbubuti na naman. Yan. Siguro na guminhawa mga buhay ninyo for a short period of time. But after that, puta, wala na. Hindi na kayo makakabalik doon sa bandwagon ng mga Duterte. Dahil putang ina ninyo, lahat kayo kasapakat sa mga pagnanakaw sa Pilipinas. Yung mga perang kinulimbat. Di umano ng mga pamilya nito, pucha, napunta sa inyo. Kaya maaaring, putangin na nyo, yari kayo sa karma. Hindi kayo makakaano sa karma, naka-magnifying glass kayo. Maaaring nakabili kayo mga sports car, mga ginto, nakabili kayo ng mga nagpaunlad sa buhay ninyo. Itong mga panahon na ito dahil sa ginagawa ninyo, dahil sa pagiging kasabwat nyo nitong ulul na ito. Maniwala kayo, putangin na ninyo sa batas ng langit at sa karma, hindi kayo makakatakas. O kaya pakinggan natin itong itong balitang ito, yung pagbulusok ng survey ng isang presidenteng pinaglihis sa tae. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang neutral satisfaction rating sa pinakabagong survey ng social weather stations. Mula sa 39% noong Setyembre, nasa 40% ayan ngayong Nobyembre. Katumbas yan ng 1 percentage point na pagtaas. Hindi naman gumalaw ang mga undecided o di tiyak kung kontento ba sila sa performance ng... Antakin mo sa laki ng pera na ginagasta niya. 1% lang ang tinaas niya. And again, 2026.
It's February already. O, meron lang tayong 4 na quarter sa isang taon. Yung unang quarter matatapos na. Oo, nagsisimula na, nauubos na. O, second quarter na tayo. O, pagkatapos ng January, February, March, April, pagtapos ng April sa June, second quarter na tayo. Putsangin ang yan. Bilisan ninyo, double time kayo. Hindi nyo napapaganda yung hindi nyo napapaganda yung papel ni Bongbong Marcos. Sayang yung bayad sa inyo, ha. Ang Pangulo. Pareho yang 17% noong huling dalawang surveys. Samantala, bahagya namang nakabawi ang Pangulo pagdating sa mga dissatisfied o di kontento. Mula 44% noong Again, sabi ko sa inyo, itong survey na to, dinugas pa to. Dinugas pa yan ng lagay na yan, pero hindi pa rin nila kayang itaas. Kasi nga, putsang ina, ang hirap pabanguhin ng tae. Ang isang galisin na aso, putang ina niyan, kahit anong isuot mo dyan na costume, galising aso pa rin yan. Wala na kayong magagawa. Setyembre, 43% na lang yan nitong Nobyembre. Sa kabuuan, -3 ang naitalang latest net satisfaction rating ng Tangina, -3. Sakit. Ang sakla, pero tumaas naman. Kasi nung September, -5. Tumaas naman ng 2. Dinugas na yan, ha. Hindi nila kayang biglang from -5 to positive kagad. Hindi, halatang halata naman yan. Kasing halata na yan ng pagngiwi-ngiwi niya. -3. Tumaas ng 2 punto, pero negatibo pa din. Mauubos na yung kalendaryo, puta, negatibo pa rin. Ang laki na ng binabayad sa troll army, putang ina, negatibo pa rin. Ang dami na, pati hindi lang pulahan ang binabayaran nila ngayon, hindi lang loyalista, putang ina, pati dilawan at pinklawan, binabayaran na nila ngayon para maging kakampi nila, puta, -3 pa din. Paano na yan? Anak ng tinapay, Pangulo. Halos di nalalayo sa -5 niya noong Setyembre. Pareho po yang may katumbas na rating na neutral. Ginawa ang survey sa higit 1,200 respondents. Tiyempo ang survey sa gitna ng sunod-sunod na anti-corruption rallies. Kurap eh. Yan na ngayon. Yari kayo ngayon. Patay. Sa liigan tama. Sa liigan tama. Ano pa ang balita natin? Ito, yung sa impeachment ni Bongbong Marcos. Ito, yung mga nakikita ni Erice na grounds at na dapat talagang ma-impeach yung presidenteng tae. Makinig kayo. Madam Chair, good morning. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon na ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Yang mga facts na sinasabi nito ni Erice, yan yung mga facts na hindi kayang baliin, baluktutin, ibendalo nitong putang ina mga tulpo at mga tulponatics at ng mga loyalistang dilawang mga ebak. Ito yung facts. Dito tayo dapat nakatutok. Dito sa mga sinasabi ni Erice na alam din natin na dapat maging dahilan para mawala na sa posisyon niyang Judas, yang mambubudol na presidente na yan. Dito tayo dapat nakafocus. Dapat ulit-ulitin natin sa mga isip natin para hindi natin makalimutan dahil sa sobrang dami ng diversion na ginagawa ng administrasyon ngayon just to prevent na mapangalanan sila dito sa pinakamatinding iskandalo ng pagnanakaw sa Pilipinas. Baka hindi na natin maalala ito. Napakabilis pa naman nating makalimot. Matapos tayong pahirapan ng mga Marcos nung martial law, putang ina, binoto pa natin yung anak. Matapos tayong nakawan ng bilyon-bilyon nitong pamilyang Marcos na to nung panahon ng tatay niya, 25 years na niyakap yung kapangyarihan, inubos ang pera ng taong bayan, binoto pa natin yung anak. Putang ina niyan. Kaya kailangan baguhin natin yung mindset natin, paulit-ulitin natin lahat ng ginawa nitong Judas na ito hanggang sa mga anak natin, kaapu-apuhan natin. Hindi na dapat mabudol nitong saling lahi ng mga magnanakaw ng mga Marcos na ito.
Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations, mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang, ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC, at foreign assisted projects sa Ayan na, importante yan ha. Yung pera natin, kinuha nila, inilagay nila sa bulsa nila. Huwag niyong kakalimutan yan. Pero siya, may Maharlika investment funds pa. Oo, napakarami. Smuggling pa. Oo, yung mga iskandalo pa sa pag-hoard ng mga ng mga agricultural products. Napakarami mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, ito, yung mga mangilan-ngilan lang, pero malakas na rin ito. Oo. appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ang budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Iyan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Ito yung mga legit na mga dilawan. Ito yung mga dilawan na parang si Rowena Guanzon, ha? Oo, ito yung mga dilawan na lumaban sa Marcos Sr. noong panahon ng martial law. Oo, sila yung mga consistent na anti-Marcos. Dapat bang maging anti-Marcos? Putang ina, oo, lalong-lalo na sa ngayon. Noon, hindi ko rin naintindihan kasi sabi ko nga sa inyo, Ilocano ko. Oo, kita nyo, nangisitnak. Ang itim ko, Ilocano ko. Oo, talagang lahing kuripot yan. Kami dapat, maka-Marcos kami. And pamilya namin, maka-Marcos talaga. Solid North, naniniwala kami dyan eh. Pero, putangin na, convince kami talaga ng todo-todo noong gumawa ng kahayupan, itong Marcos Jr., ibig sabihin, wala talagang Marcos na gagawa ng kabutihan sa bayang Pilipinas. Maniwala kayo, not one Marcos will make a difference pagdating sa pag-angat ng buhay ng mga hindi, hihilahin tayo sa impyerno ng mga Judas na yan. Kaya itong mga ito has always been an anti-Marcos and naiintindihan ko na ngayon bakit itong mga hardcore dilawan anti-Marcos. I will understand. Kung marami pang mga dilawan dyan na galit kay Marcos, naiintindihan ko na sila. Pero ang hindi ko naiintindihan, kung galit sila sa Marcos Sr., bakit okay sa kanila itong Marcos Jr. nakawatan? Katulad nila Leila de Lima, ng mga makabayan ngayon. Hindi mga hardcore na dilawan yan. Pero ito, sila Erice, sila Bing Guanzon, hardcore na mga anti-Marcos yan. And I understand bakit sila anti-Marcos. Magnanakaw eh. Nanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. Putangin na yung anak, ginawa ngayon. Pagnanakaw din. Pati yung mga anak na bago, yung anak na nasa kongreso ngayon, magnanakaw din di umano. Yung pinsan, magnanakaw. Putangin na, mga lahi ng mga kawatan talaga ito. So now I understand bakit may mga anti-Marcos. And I will be an anti-Marcos. Talagang magiging anti-Marcos na din ako kahit na sino pang mga kaapu-apuhan ng mga Marcos yung tatakbo balang araw, uugod-ugod na ako, putang ina, kakampanya ko, hindi iboto mga yan. Walang Marcos na magiging mabuti para sa bayang Pilipinas. Ang gagawin ng mga yan, magnanakaw lang mga yan. Oo. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may
pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahinya ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ng katotohanan. Ang dapat natin katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa... Napapansin na kasi ni Erice ito na kunyari, binidinig nila, kunyari, sufficient in form and substance, bla bla bla, pero sigurado tayo mamamatay yan. Mamamatay yan. Bakit? Putang ina yan. Kasi kapag itong administrasyon na to nagsalita kung sino yung mga kasabwat nila na mga congressman, putang ina lahat yung mga nandiyan, mga nakapalibot dyan, puta sigurado sapul yan. Oo. Pero maganda tong ginagawa ni Erice na ipinamumukha sa taong bayan na napakalakas nitong mga pagbibintang na ito, nitong grounds for impeachment kay Bongbong. Pag pinatay nyo to, putang ina nyo, kasabwat talaga kayo. Yan yung dapat na i-focus natin. Diyan tayo dapat mag-focus. Diyan tayo dapat nakatuon ang ating enerhiya at atensyon dito sa plano nilang pagtatakip sa mga ginawang kasalanan ni Bongbong. Putang ina yung bakla siya, nagpapatumbong siya, bumabatak siya, hindi siya naliligo, na amoy gingivitis yung kaluluwa niya. Yung trip-trip nila kapag ka mga sabog silang pamilya, ano na yan, hindi yan priority. Although kailangan, lagi nating iisipin yan, pero hindi yan yung priority natin ngayon. Kasi pwede nilang gamitin talaga yan para makatakas itong mga totoong... kasi kahit naman gano'n ang ginagawa nila, hindi mo naman sila pwedeng ikulong dahil dun. Pero para sa akin, impeachable offense yun dahil betrayal of public trust yun. Pero marami pa tayong pwedeng pagtuunan ng pansin, hindi lang yun. Kailangan lahat ng mga grounds for impeachment ni Bongbong, tutukan natin. Hindi lang tayo nakatutok dun sa iskandalo. Oo, kasi that's just one part ng pagtatraidor niya sa bayang Pilipinas. Ang dami pa. At ang daming kasabwat, kailangan lahat ng pangalan binabanggit natin, hindi lang isa. Sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Madam Chair. Thank you, Honorable Erice. Before we proceed, please let the Chair read the 3 specific grounds for impeachment. First, under the first act of betrayal of public trust, institutionalizing systemic corruption through the BBM parametric formula of allocables. She had to clarify. Second act of betrayal of public trust, abuse of discretionary power over unprogrammed appropriations. And third act of betrayal of public trust, direct personal involvement in budgetary insertions and kickback schemes. For uniformity, since we deliberate on the sufficiency in substance, with respect to the De Jesus complaint per ground, we will be following the same system. So, Ayan So we are maganda itong ginagawa ni Egay Erice na ano niya talagang kinokompel niya yung Congress na wag tayong magpagamit. Kailangan natin na maging tayo. Kailangan natin na maging seryoso tayo dito sa mga sa mga akusasyon na ito at hindi tayo dapat nagiging tagapagtanggol. Ito, pakinggan natin sasabihin ni Leila de Lima patungkol dun sa paggamit ng droga ni Bongbong Marcos. Pasok. The Honorable De Lima. Thank you, Madam Chair. This is actually... Ito yung mga sinasabi ko na mga hindi hardcore na mga dilawan. Oo. Ito yung mga walang prinsipyo na mga dilawan. Na dating galit na galit sa Marcos, martial law, tapos ngayon, putang ina, ginagamit na ng mga Marcos sa propaganda nila. O tingnan ninyo, hindi daw grounds for impeachment yung pagdodroga ng presidente. Pakinggan nyo kung bakit. supplementary or complementary to the manifestation made or the opinion made by the Honorable Representative Barbers. The ultimate general ground, betrayal of public trust. The specific allegation is alleged drug addiction of the President. And I would point out to certain sub-allegations and
refute their insufficiency. Allegation number one, sub-allegation number one, there are serious accusations that PBBM is a drug addict. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Hindi daw grounds for impeachment ang pagiging unfit to becoming a president or unfit dun sa position. Putang ina. Ano? If it's not impeachable offense or if it's not grounds for impeachment, ano pala yun? So pwedeng ang isang bulag at ang isang pipe at isang bingi, lahat na ng kapansanan na sa kanya pwede maging presidente yan? O kasi parang ang sinasabi niya, ito lang naman ang isang qualifications na para maging presidente ka. Pilipino, kailangan marunong kang magbasa, magsulat, tapos yun na, pwede na, yun lang. Wala doon yung pag-addict ka, hindi ka na pwede maging presidente. Kapag ganito ka, pwede ka maging presidente. Pero ilalagay nga natin mga bossing. Doon sa, sige, diretso pa natin tong sinasabi ni And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction, assuming kailangan daw magbigay daw kayo ng bagay para masabi na yung pagiging addict niya ay nakasagabal sa kanyang mga desisyon. Anak ng tinapay. So talagang ito si Leila de Lima, nino-normalize nila yung pagiging addict sa Pilipinas. Okay lang na maging addict ka. So long as hindi nakakaapekto sa pang-araw-araw na ginagawa mo yung pagiging addict mo, abay putang ina. Ikaw ba, Leila de Lima, hindi mo pinapadrug test yung driver mo? Ewan ko, baka kinakain mo lang yung saging ng driver mo, ha? Pero hindi okay lang ba sa'yo na yung nagdadrive ng sasakyan mo, lasing? Siyempre hindi, di ba? Anak ng tinapay naman talaga. Anong klaseng pag-iisip yan? Tumanda ka na ng ganyan? Sasabihin mo na anong patunay na si Bongbong Marcos may desisyon siyang ginawa na mali dahil addict siya. Putang ina. Masyado nyo namang ginagawang technical eh. Ikaw ba papayag ka na yung presidente mo nakapatay ng nakasagasa ng 15 dahil nagdadrive siya ng lasing? Papayag ka ba na maging presidente mo yan? Putang ina, syempre hindi, di ba? Papayag ka ba na ang presidente mo nanggugulpi ng asawa? Tapos sadista. Papayag ka ba na ganyan? Syempre hindi. Anak ng tinapay. Maaaring wala yan doon sa konstitusyon o sa qualifications, pero tangina, dapat hindi natin nino-normalize yung mga ganyang krimen, yung mga ganyang maling ginagawa. Dapat hindi natin inaayunan yung mga ganyan na masyado tayo nakatutok doon sa konstitusyon, pero yung logic natin nawawala na dahil lang gusto nating pagtakpan yung maling ginagawa ng tao. Madam, ang mali po ay mali. Maaaring wala sa konstitusyon, pero kung alam mong mali, mali. Anak ng tinapay, nakalagay naman yan sa Biblia na bawal magbisyo. More so, kung okay lang kung magbisyo ka tapos ang sinasaksak mo yung mukha mo. Pero kung nagbibisyo ka tapos dahil sa pagbibisyo mo, putangin yan, napaapektuhan yung buhay ng mga Pilipino. Mali yan, madam. Tingnan nyo ang ganda ng ekonomiya natin. Bago umalis si Pangulong Duterte, ang ayos ng Pilipinas. Tingnan nyo, pumasok yung presidente na di umano adik. Ano nangyari sa bayan? Di ba lahat tayo puro pabagsak, pabulusok, walang mga programa, walang mga proyekto, walang magandang nangyayari sa bayang Pilipinas? Sasabihin mo, anong pruweba na sa pagiging addict niya nagkamali siya sa desisyon? Eto ang problema. Kung ano yung nangyayari ngayon, yung mga namatay sa flood control, yung mga perang hindi na mahanap, yung mga proyektong hindi mga tapos, yung mga ghost projects, yung mga nangyayaring kabulastugan ngayon, pagtaas ng krimen, lahat, pati mga pulis, mga sindikato, lahat ng nangyayari ngayon dahil putang ina yan, ang rason yan, meron tayong presidente na hindi malinis, matino ang pag-iisip. Nang tinapay ito si Leila de Lima, Yan din naman ang problema sa mga abogado paminsan Para lang mapagtanggol yung kliyente, gagamit ng konstitusyon, pero putyang ina niyan, yung morals mo, wala na. Ito pa yung mga high moral na mga tao na mga bait-baitan, Diyos-Diyosan
Na putang ina, kulang na lang palitan si Birhim Maria sa pagiging santo, sa sobrang babait nila. Tapos, adik ang presidente, kailangan mo pang magpakita ng pruweba na yung presidente, yung kaadikan niya, nagdulot ng hindi kagandahan sa bayang Pilipinas. Putang ina yan. So, okay lang maging adik, ganon? Hayop talaga, no? The addiction to be true. Second sub-allegation. Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. Utang ina. So, hindi pa daw yun indikasyon. Yung pagngiwi-ngiwi, alam mo, ito nga kasi ang punto dyan, Leila de Lima. Dapat ikaw kasi, bilang isang matinong tao, kung matino talaga utak mo, merong mga aligasyon na addict siya. Even the sister is telling us na addict siya until now. Addict ang asawa, pati mga anak. Ano ang dapat para mapatunayan? So ang sinasabi niya, hindi naman yun drug test. Ayun nga, oo, hindi yung drug test, hindi yun magpapatunay na addict nga ang presidente. Pero kung ikaw bilang isang mambabatas at bilang isang Pilipino, re-require mo yung presidente natin, dahil public office is public trust, i-require mo yung presidente natin to undergo hair follicle test. Bilang isang Pilipino, nagawa mo yung trabaho mo sa bayang Pilipinas. Kailangan mapatunayan ng presidente natin mismo na hindi siya addict. And the only way to do so is through hair follicle drug test. Putang ina, dapat yun ang inaano mo ngayon. O bagamat hindi makakapagpatunay yung sinabi ni Amy, talagang kailangan ng presidente natin magpa-drug test na to settle this once and for all. Para malaman sino ba nagsasabi ng totoo, sino bang hindi. Putang ina niyan. Wala Parang sinasabi dito nito ni Leila de Lima, wala sa mga akusasyon kay Bongbong Marcos ang makakapagpatunay na addict siya. Putang ina niyan. Ang makakapagpatunay lang talaga na addict siya, yung hair follicle drug test na missing in action nga, nawala nga. Kaya kailangan magpa-hair follicle drug test siya. Pilitin nyo siya, bagamat hindi niya responsibilidad yun sa atin bilang isang ordinaryong Pilipino. Pero bilang presidente, obligasyon niya yun sa bayang Pilipinas. Yun ang dapat na ina-advokasya mo. Walang iya talaga ito si Leila de Lima. Wala talagang sa katinungang isip to. The most that can be made out of this ground is that there was betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po ang importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Imy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test. Alam niyo kung si Pangulong Duterte, yung halimbawa pinsan niya. Halimbawa yung pinsan ni Pangulong Duterte sinabi na nagdodroga si Pangulong Duterte o kaya mamamatay tao, sigurado ako na you will take that person's word para lang si Pangulong Duterte patunayan na hindi totoo yung mga aligasyon sa kanya. Pero ito, kapatid na yun nagsabi. Pero hinahanapan niyo pa rin ng butas. Kung si Duterte yan, putang ina. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte wala silang ebidensya Pero tinan nyo, si Duterte nasa ICC. Pero si Bongbong kaliwat kanan na yung akusasyon sa kanya. Pero nililigtas nila. Yan yung double standards ng mga dilawang tae. Kaya nga dapat talaga wala ng mga dilawang tae na manalo Oo, dahil pang personal na interest lang talaga. Dito sa makikita mo sa ginagawa ni Leila de Lima. Makikita mo talaga dyan, mga bossing, na si Leila, putang ina, aso ni Bongbong Takin mo, adik ang presidente. Putsang ina, ang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, adik. Yun ang akusasyon, tapos sinasabi nyo na walang ebidensya. Si Inday Sara nga Wala ngang ebidensya na sinabing nilustay ni Inday yung yung pera ng taong bayan. Ang mismong mismong COMELEC ang nagsasabi COMELEC hindi pala, yung COA ang nagsabi na malinis ang ang Vice President natin pagdating sa paggasta ng pera. Pero putang ina, pinipilit nyong ipatanggal sa pwesto. Tapos eto, may mga manifestations na ganun yung uso. Sinasabi nyo pa rin hindi addict. Ano ba? Walang ebidensya. Hindi pa ba ebidensya yan? And his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they establish betrayal of
trust. So halimbawa, ilagay naman natin dito. Pumatay siya ng tao. May mga akusasyon na pumatay siya ng tao. Pero wala naman siyang dugo sa kamay. Wala namang CCTV footage na nagpapakita na nandoon siya sa lugar na yon, doon sa nung namatay yung mga tao na yon. So papabayaan na lang natin, ganun yun. Dahil wala tayong ebidensya. Pero madaling magkaroon ng ebidensya kung yung mismong CCTV doon sa habang sinasaksak yung tao na yun, pinapatay yung tao na yun, may papakita natin. Pero dahil wala yon sa actual na ebidensya na hawak noong nag-aakusa, wala yan, hindi totoo yan. Ganun na lang ba yun? So hindi addict yan hanggat hindi natin nakikita na may hawak na tuter. Hindi totoong addict yan. Ang punto kasi dito, ma'am, presidente siya eh. Okay man lang sana kung hindi siya presidente. Kung alimbawa, kahit nga mayor lang eh. Sa mayor, actually, bawal pa rin yun, pero hindi na nga lang sa presidente. Kung presidente ka kasi, kailangan talaga you are of sound of mind. Kailangan matino ang isip mo. And how can your mind be sound kung addict ka nga? Kaya nga, kailangan patunayan ng presidente kung naniniwala siya na hindi siya addict, magpa-hair follicle test siya. Bakit hindi siya nagpapa-hair follicle test? Yun lang naman ang makakapagpatunay eh. Matatapos yung usapan na addict siya kung mag-hair follicle test siya. Pero every time na iniiwasan niya yun, hindi ba safe na isipin na talagang addict siya? Ang hinihiling lang naman namin sa inyo, maging kasama namin kayo sa panawagan na magpa-hair follicle test ka na, Bongbong. Kasi baka mamaya kaya inatake ng gobyerno yung mga kasama nyo sa Mindoro dahil wala sa matinong pag-iisip yan. Ayaw nyo bang Ayaw nyo ba talaga siyang pilitin na magpa-drug test? Ayaw nyo, bakit? So pag ayaw mo siyang pilitin na magpa-drug test, is it safe to say na pinababayaan nyo or okay lang sa inyo na adik ang presidente? O lahat ng mga lasing sa Pilipinas mag-apply na driver ni Leila de Lima. Tapos mag-inom kayo ng sobra-sobra bago nyo siya ihatid sa kanyang bahay. Okay lang ba yun? Siyempre hindi ka rin papayag na ganun, di ba? Ito talaga si Madam, oh. Another sub-allegations is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. So hindi rin daw ebidensya yun. Again gusto nilang tanggalin. Gusto nito nila Leila de Lima na yung pagiging addict niya alisin dun sa grounds for impeachment. Bakit gusto nilang alisin yun? Kasi nga, putyang inang yan, kapag ka mismong ang Kongreso, ang nagsabi kay Bongbong na patunayan mo na lang na hindi ka addict, magpa-hair follicle test ka na. Alam kasi nila, hindi kayang gawin ni Bongbong. Yun, hindi niya nga ginagawa ngayon eh. Paano niyang gagawin pa pag pinilit siya? Kaya gusto nilang ipa-strike out yun, tanggalin yun sa grounds for impeachment. Kasi wala siyang takas doon. Science ang magpapatunay na talagang addict siya eh. Kaya syempre, kasapakat niya itong mga ito, pipilitin lang alisin yan doon sa equation. Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non-sequitur conclusion and not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So kung halimbawa daw, addict si Bongbong ngayon, paano mo daw mapapatunayan na it impairs his judgment? Putang ina niyan. Sabi ko, grabe talaga itong mga dilawan na to. Itong pagbagsak ng ekonomiya natin, itong massive pagnanakaw, itong mga iskandalo kung bakit ang daming mga Pilipinong lumalabas sa EDSA, sa kung saan-saang mga rallies para lang ipanawagan yung pagbibitiw niya sa posisyon, hindi pa ba yan resulta ng pagiging incompetent at pagiging wala niya sa sound of mind? Kailangan ba masunog ang bayang Pilipinas, Leila de Lima, at aktual na siya ang sumunog ng bayang Pilipinas para lang mapatunayan natin na wala sa matinong pag-iisip ito si Bongbong? So hindi naniniwala si Leila de Lima na adik ang presidente
At hindi naniniwala si Leila de Lima na yung pagiging adik ng presidente ay very reason kung bakit bagsak ang ekonomiya, mahirap ang mga Pilipino, walang kasiguruduhan sa bayang Pilipinas, bulok ang sistema. Naknan tinapay talaga si Leila de Lima. Binenta mo ba yung kaluluwa mo kay Satanas? Walang Diyo talaga, oh. Hay. So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. So insufficient daw in substance para kay Leila de Lima yung pagiging adik ng presidente. Dahil hindi naman daw nakakaapekto, walang ebidensya na nakakaapekto yung pagiging adik ng presidente sa kanyang pagdidesisyon sa bayang Pilipinas. Putang ina niyan. Wala na talaga mangyayari. Ito ang problema. Ito ang problema kapag ka ang inilagay natin sa posisyon yung mga puta propagandista. Kapag ang inilagay natin sa posisyon mga walang kaluluwa, mga walang Panginoon, Panginoon lang yung kapangyarihan at pera, putang ina, ganito ang mangyayari sa bayang Pilipinas. Sige, iboto nyo pa yung mga dilawan tae na yan para mas lalo tayong mapunta sa kangkungan. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta